ko, pang ano talaga, pang bisitang matatanda talaga. Ay! Nalenggo niyo ako. Na-prank niyo ako, so, paano ba yan? Puro pang matanda yun. Hindi naman. Yung alam mo, yung kasi sabi, siyempre, mga bago, inisip ko mga bago. So, pang evangelism talaga. Pero hindi naman, Yung pala mga luma. mga luma pala. Ayan, at Magbalik tanaw. magbalik tanaw. Ayan. At dahil marami kayong ginawang kasalanan. Pastor, pinatawad mo naman. Pinatawad kayo ng Diyos. Dahil marami kayong ginawang kasalanan. Ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay matyaga para kayo ay patawarin sa inyong mga kasalanan. Ayan. So, pinatawad ka na ba? So, ang pagtityaga ay ano yan eh, dinidevelop. Hindi yan parang Instant. biglang maging matyaga ka. Ang pagtityaga is madidevelop mo yan. Lalo na yung mga farmers na kailangan maghintay ng ilang buwan yun para maanin naman. 3 months yata para maanin. So, kailangan i-cultivate yung patience sa mga tao. Pero ang Diyos hindi. Ang Diyos hindi. Parte ng Diyos sa kanyang character yung pagtsatsaga. It's a divine attribute. Pero ang pagtsatsaga ng Diyos ay hindi masyadong nadi-discuss. Hindi masyadong necessary kasi diba, ang ina-assume na natin na ang Diyos ay mapagpatawad, no? Pero hindi dito, hindi na-emphasize yung pagiging matyaga ng ating Panginoon. At kailangan natin yung guidance ng Diyos. May question. Kailangan natin yung guidance ng Diyos para ma-express natin yung pasasalamat natin sa katyagaan ng Diyos sa atin. Okay? Ang katyagaan ng Diyos ay hindi mapapantayan. Hindi ito madaling maintindihan. Pero pag pinag-aralan po natin ang pagtsatsaga ng ating Panginoon, malalaman natin, maiintindihan natin yung kung paano ito napakaganda para sa ating mga buhay. At malaman natin na ito ay extraordinary. Ang katyagaan ng Diyos ay extraordinary. Hindi ko maano yung kung Tagalog ng extraordinary. Medyo talagang sobra-sobra ang katyagaan ng ating Panginoon. Pero, but wait. Pero ang katyagaan ng Diyos ay may limit. Okay? Matyaga ang Diyos, sobra-sobra ang tiyaga ng Diyos, pero ito ay may limit. May hangganan. Paano natin makikita yung katyagaan ng Diyos sa Biblia? Ang Diyos ay, alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Alam niya yung simula at saka yung ending. Yung ng lahat. Lahat. So, kung tutuusin, hindi niya kailangan actually ng pagtsatsaga. Kasi alam niya yung ending eh. Di po ba? And when we speak about patience, yung tiyaga ng ating Panginoon, hindi ito yung enduring the hard times. Hindi ito po yung hindi ito yung parang pagtsatsaga na
na habang dumaranas tayo dumaranas ng pagsubok, nagtsatsaga. Hindi po. Ito po ay tungkol sa pagtsatsaga ng ating Panginoon para sa mga tao. Para sa mga tao. Napaka kamangha-mangha ang pagtsatsaga ng ating Panginoon. At alam niyo naman natin na ang Diyos ay offended sa mga kasalanan natin. Talagang He takes offense sa mga sins natin. No? And yet, pinapakita pa rin niya yung patience niya sa atin. Makikita yung tiyaga ng ating Panginoon both sa Old Testament and New Testament. Ito rin makikita natin sa mga buhay ng mga tao, ng mga taong nandun sa Old Testament at New Testament. Maraming words na ginagamit for patience. No? Tingnan natin sa Nahum 1:3. Yan, tingnan yan. Ang malaking Bible. Nangyari. Nahum 1:3. Basa. Nahum 1:3. Cellphone. Ako ba magbisita tayo? Pastor, Sige. ang Panginoon ay banayad sa pagkagaling at dakila sa kapangyarihan. Yes. Ngunit hindi niya pawawalang sala ang may sala. Ang kanyang daan ay nasa ipo-ipo at bagyo at ang mga ulap ay alabok ng kanyang mga paa. Yun. Yung description ng patience dito sa Nahum ay slow to anger. Ano yung Tagalog niyan, Sis Al? Slow to anger? Mabagal sa pagkagaling. Mabagal sa pagkagalit. Mabagal sa pagkagalit. At greatly patient. But he will not leave the guilty unpunished. Sabihin, may hangganan. May hangganan yung mahinahong pagkagalit ng ating Panginoon. In other words, ang Diyos ay palaging niyang pinaparusahan ang mga masasama. Okay? Hindi may hangganan yung kanyang katyagaan. No? Pero, may timetable yung ating Panginoon. Ibig sabihin, binibigyan niya yung mga tao na panahon para magsisi sa kanilang mga ginawa, para maintindihan nila yung kasamaan na ginawa nila, para maintindihan nila ang kasalanan na ginawa nila. So may timetable ang ating Panginoon. No? Yung pagtsatsaga niya, may timetable. Kasi alam niya may ending. Alam niya yung ending. So, yung concept ng mahinahong pagkagalit ng ating Panginoon, ipinapakita niya dito yung restraint. Yung, ang tawag dito sa restraint, yung hindi niya, pinipigilan niya ang kanyang sarili. Pagpipigil sa kanyang sarili. Restraint. At ang ginamit ng word dito ay sa pagtsatsaga ng ating kay Kristo. Pagtsatsaga ni Kristo ay makikita sa 2 Thessalonians 3:5. 2 Thessalonians 3:5. Basa! 3:5. 2 Thessalonians 3:5. Basa. Hinday. Sino? Ako? Gabayan gawa kayo ng Panginoon para makita sa inyo ang pag-ibig ng Diyos at katatagan ni Kristo. Yun. Ang description dito is steadfastness o katatagan kay Kristo. Katatagan kay Kristo. Yung ibang version, perseverance. Pero ang translation noon ay patient endurance. Patient endurance. Parang, actually parang ano yun parang dalawa na yung, parehong meaning yun. Patient at endurance. No? Parang nagtyaga at
matyaga. So, ganun yung ano, yung ating Panginoon. So, ang Diyos madaling pag nakita niya yung kasalanan na ginagawa mo, madali niyang sabihin na ito ay kasalanan at may i-judge ka niya, no? Tulad ni Ananias, di ba? Tsaka yung si Sapphira, di ba? Biglaan yung kasalanan na ginawa nila. So, pinusahan sila kaagad ng ating Panginoon. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Hindi na siya nagkaroon ng restraint o pagpipigil. Pinarusahan niya kaagad. Or, ang Diyos din ay pwede rin niyang i-delay yung paparusa. Pwede rin niyang i-delay yung parusa. Or, yun nga, long-suffering, patience. No? At, pero, ang iisa lang ang purpose nun. Para matagumpay ang kanyang sovereign will o sovereign purpose. O ma-fulfill yung kanyang sovereign purpose. At si Pablo, ganoon din yung kanyang tinuturo tungkol sa pagtsatsaga ng ating Panginoon. At makikita natin ito sa Romans 2:4. Romans 2:4. Basa. Romans 2:4. Basahin ko, Pastor. Sige po. O, Romans 2:4. O baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaunamantin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos? Kaya binibigyan ka niya ng pagkakataon magsisi at tumalikod sa kasalanan. O di ba? Ang ginamit doon ay ang Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Ang description pa ng ating Panginoon ay mapagpigil, mapagpaumanhin pa siya at napakabait, no? Napakabait, no? So, yun talaga yung character ng ating Panginoon. Meron marami pang verses na nagtuturo kung gaano katyaga ang ating Panginoon. Ang Diyos, gusto niya si Moses, maintindihan ni Moses na siya ay tingnan natin lang kung ano yung ginamit ng word. Exodus 34:6. Exodus 34:6. 34:6. Si Yahweh ay Panginoon ay Ako si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y mananatiling tapat. Diba? Yung description sa Diyos, sa Yahweh, mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit, patuloy kung ipinadarama ang aking pag-ibig at nananatiling tapat. Yung karakter ng Diyos. Merciful. Merciful. Mahabagin. Okay, Numbers 14:8. Numbers 14:8. Mga bilang. bilang 14:8. Basta. 14:8. Sister, Ang Panginoon Paludugo. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa tapat na pag-ibig. Oh, yun. Pinatawad niya ang kasamaan at pagsuway, ngunit hindi niya pinapalampas ang nagkakasala ng walang pananagutan. Yun, ba? Slow to anger. Hindi magalitin. Yung mababa kayo sa 27. 27. Hanggang kailan nagrereklamo laban sa akin ang
ang masamang kapulungan ito. Narinig ko ang mga reklamo ng mga Israelita laban sa akin. Yun. Yun na yun, nagpipigil ang Panginoon sa mga Israelita. Pero ang dami reklamo. Nagreklamo yung mga Israelita. So, nagpipigil pa rin ang ating Panginoon. O, Nehemiah 9:17. Nehemiah 9:17. 7:10. Nehemiah 7:10. Nehemiah 9:17. 9, chapter 9:17. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga tubo. Isaalang-alang ninyo ito. Tawagan ninyo ang mga babaeng nananaghoy upang sila'y dumating. Pasuguin ninyo ang mga biyasang mananaghoy. Yun, diba? Again, long suffering, the patient, matyaga. Baba tayo sa verse 30 to 31. 9 pa rin. 30 to 31. Baba lang. 30 hanggang 31. Sa napakaraming taon, tiniis ninyo sila at pinalalahanan ng spirito ninyo sa pamamagitan ng mga propeta. Pero hindi nila ito pinansin. Kaya ipinaubaya ninyo sila sa mga mamamayang nasa paligid nila. Ngunit dahil sa laki ng inyong habag, hindi ninyo sila pinabayaan o lubos na ipinahamak dahil mahabagin at malalahanin kayo, O Diyos. Yun, diba? Nakita niyo, tiniis ng Diyos dahil mahabagin siya. Tiniis, mahabagin. Psalm 86:15. Awit. 86:15. Sige. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait. Okay. Wagas ang pag-ibig, di madaling magalit. Lubhang mahabagin, banayad, magalit. Yun, di ba? Ang ganda ng description ng ating Diyos, no? Tunay na mabait. Totoong mabait, hindi nagbabait-baitan. Diba? Tunay na mabait. Wagas ang pag-ibig, hindi magaling magalit. Mahabagin, lubhang mabait, at banayad magalit. Paano kaya yung banayad magalit? Gentle banayad. Yeah. Parang si Sister Au kanina. Hindi niya mapagalitan yung mga matatanda sa kanya, pero nagkagalit siya. Gigil na ako eh. Ayan. Psalm 103:8. 3-8. 103:8. Si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Psalm 145:8. Psalm 145:8. Awit pa rin. Gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. Yun. Slow to anger. Diba? Ako yung familiar verse naman. So, dinidelay niya yung kanyang galit. No? Kahit na sinusubok ng mga tao ang Diyos. Sinuhin mo yan, ang mga tao pa ang sumusubok sa Diyos. Pero, pinipigilan niya yung kanyang galit. Yung tigas ng ulo ng mga tao, pinipigilan niyang magalit at parusahan dahil mahabagin ang ating Panginoon. Psalm 78:38. 78:38. Gayon pa man. Yet he was merciful, he forgave their iniquities and did not destroy them. Time after time, he restrained his anger and did not stir up his full wrath. He restrains his anger. Ngayon naman. Pinipigilan niya yung kanyang galit
No? Pigil na pigil ang galit niya. Para si Sister Aura naman. Pigil na pigil yung kanya. Pigil na pigil ang kanya na galit. Talagang gagalit na siya, pero pigil na pigil. Baba tayo sa 41. Tingnan natin yung 41. 41. Lagi siyang Siyang sinusubok, hindi sila tumitigil, ginagalit nila lagi itong banal na Diyos ng Israel. Lagi siyang sinusubok. Sabi ng mga lumabas, tumatapas pa rin. Huwag magsalita. Ganun yun. Amen yun. Sinusubok natin ang Panginoon. Yung sinusubok natin ang Panginoon, lagi, sabi nito, hindi sila tumitigil. Hindi ayaw talaga tumigil. Sabi lang, huwag mong mag-istis eh. Diba? Ganun yung ang Diyos. Talagang pinipigil niya yung kanyang Pigil na galit. pigil, pero pigil na pigil. Oo, Isaiah 7:13. Isaiah 7:13. Isaiah 7:13. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon, o sangbahayan ni David, maliit na bagay ba sa inyo ang mamagod sa mga tao na inyong papagurin rin ng aking Diyos? Sige. Pati ang pagtitiis ng Diyos ay inyong sinusubok. Sabi dito, pati ba naman ang pagtitiis ng Diyos, sinusubok nyo pa rin? Ang titigas ng ulo nyo. Diba? O, 48:9, Isaiah pa rin. Isaiah 48:9. 9. 48:9. Basa. Dahil na rin sa karangalan ko, ako ay nagpigil. Dahil dito hindi ko na kaya lilipulin. Hindi ko na kayo lilipulin. Nagpipigil ang ating Panginoon. Kung pwede lang, bato ka na yung mga maiingay. Bato ka na dapat, hindi. Pigil pa rin. Pigil pa rin. Okay. Saan ka? 48:9. Ezekiel 20:17. Ezekiel 20:17. 20:17. Gayon man. Gayon may, ang aking mata ay nagpatawad sa kanila at hindi ko sila nilipol o ginawan ko man sila ng lubos. Pinatawad niya ang mga taong matitigas ang ulo. Hindi niya sila nilipol. Sabi dito, kinahabagan ko sila. Nahabag ang ating Panginoon. Kinahabagan ko sila. Joel 2:13. Joel 2:13. Magsisi kayo ng puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh ng iyong Diyos. Siya ay mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Yan, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa mga nagsisisi. Sa mga nagsisisi pinapatawad niyo yung mga nagsisisi. Diba? Dapat magsisi, bago ka mapatawad. Nagsisi ka na. Pinapatawad ka na. Yung pagsisinungaling mo kanina, pinatawad na. Okay? Jonah 4:2. Jonah 4:2. 2. Kaya siya'y nanalangin. O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito, sinabi ko, ganito ang mga gagawin ninyo. At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wakas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. laging handang magpatawad. Laging handang magpatawad. Acts 13:18. Acts 13:18. Gawa
Sino pang hindi Recite. Para magka-grade. Brother Gary. Mahirap kasi dito ang May Ito, tingnan nagre-reklamo. pangalan. Ano ba 13, 13, 18. 13, 18. Oh. Sino? Sa loob? I-injured. Mula pa, ako ba? Mula Papos, naglayag sina Pablo hanggang sa Perga sa pamilyang humihiwalay Acts naman. 13, 18 yan? 13, 18. Ay, 13, 18 na. Injured. Ay, nagtipisan sa ilang. Acts 13, 18. Kita na? Yun po yun. Ha? May mga ano, sa loob ng 4 na taon, sila ay pinagtiisan niya sa ilang. O pinagtiisan. Nagtiis ang Diyos na sila ay manatili sa ilang ng 40 years. 40 years. Tagal, di ba? Pero, ang sabi nga natin, hindi hinayaan ng ating Panginoon na parusahan ang mga matitigas ang ulo. Ang mga hindi nasisi. Tumitingin na ako sa iyo, Gabi. Nahum 1:3. Nahum 1:3. Kanina yan. O, Nahum 1:3. Kanina niya ito. Nahum 1:3. Nahum. Is slow to anger and great in power. The Yeah. Lord will not leave the guilty unpunished. His way is in the whirlwind and the storm, and clouds are the dust You of will his not feet. let the guilty unpunished. Ibig sabihin, pag ikaw ay guilty, may parusa. Diba? May parusa. Habakuk 2:3. Habakuk 2:3. 2:3. Isulat mo. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon. At magyayari ang pinapakita ko sa iyo bagamat parang mabagal ito. Hintayin mo tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. Yun, diba? Merong hangganan. Diba? Merong yung tawag ito yung ending yung pagtsatsaga ng ating Panginoon. Meron siyang timeline, palugit. Palugit siguro yung tamang sabi. Although medyo hindi magandang pero meron siyang may timeline ng ating Panginoon. Mangyayari. Bagamat parang mabagal ito, sabi nito, hintayin mo, mangyayari ito. Mangyayari ito. So, ang mga makasalanan, ang mga hindi kilala ang Diyos, sila yung binibigyan ng ating Panginoon ng katsagaan. Diba? Binibigyan ang ating Panginoon sila ng mga katsagaan, yung mga hindi nakakilala sa Diyos. At pinakita ito actually noong panahon ni Noah. Diba? Ilang beses nag-warning si Noah doon sa mga taong makasalanan noong panahon ni Noah, di ba? Binigyan sila ng time, no? 1 Peter 3:20. 1 Peter 3:20. 1 Peter, Pedro 3:20. Kita niyo na? Basa. Noong unang panahon ay naging masuwayin nang ang Diyos ay matagang naghihintay noong panahon ni Noe. Habang hinihahanda ang arka na doon ay kakaunti lamang, walang tao ang naligtas sa tubig. Yun. Walang tao ang kaligtas. Dahil, sabi nito meron silang ayaw sumunod ng siya'y matyagang hinihintay ng Diyos. Matyaga ang Diyos na naghintay na sila ay magsisi. Pero ano nangyari? Wala nangyari. Si Abraham, diba? Sabi ni Abraham sa Diyos, yung tawag dito hintayin pa natin ang mga taga-Sodom na magsisi. Diba? Romans, Genesis 18:6.
16 to 33. Medyo mahaba. O na lang. Masyado mahaba. Anyway, sabi niya, sabi ng Diyos, hindi. Meron talagang binigyan ko na sila ng pagkakataon para magsisi. Ano ba yung purpose ng ating Panginoon ng kanyang paghihintay? Diba? Ang purpose ng ating Panginoon para na siya ay naghihintay para sa atin ay para tayo ay magsisi. Para tayo magsisi. Romans 2:4. Nabasa na natin ito. Romans 2:4. O baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil sa ay napakabait, mapagpigil, at mapagpaumanhin. Gusto Hindi ko mo ba alam na Sige. napakabuti ng Diyos, kaya Binigyan. binigyan. Binibigyan. Binigyan kanya. Kasi tuloy mo RJ na wala. Binibigyan Sa ka niya. internet kasi nawawala. Tuloy mo. Binigyan kanya ang pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Binibigyan ka ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Bigyan. Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon para magsisi. At tumalikod sa kasalanan. 2 Peter 3:9. Ito, napaka-ano ito, maganda rin na ito. Ang Panginoon, Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba na siya ay nagpapabaya, kundi siya ay matiisin sa inyo sapagkat ayaw niya na may mapahamak kundi ang lahat ay magsisi. gusto niya na tayo ay hindi mapahamak, kaya binibigyan tayo ng panahon para magsisi. Matyaga ang Panginoon kay Pablo. Binigyan niya, kilala niyo naman si Pablo, di po ba? Na pumapatay ng mga Kristiyano, persecute ng mga churches, pero binigyan niya ng pagkakataon si Pablo para magsisi. 1 Timothy 1:16. 1 Timothy 1:16. Ngunit dahil dito ay pinaawaan ako upang sa akin na pinakamasama ay maipakita ni Kristo Jesus ang kanyang buong pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya para sa buhay na walang hanggan. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagtitiis. Sabi ni Pablo, pinakita ng Diyos ang pagtitiis niya sa akin para ako ay sumampalataya at bigyan ng buhay na walang hanggan. Diba? Ang napakaganda yung purpose ng ating Panginoon. Pag na tayo ay binibigyan ng panahon para tayo magsisi. Meron siyang purpose. Ang purpose niya, tayo ay sumampalataya sa Kanya at tumalikod sa ating mga kasalanan, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Romans 9:22. Romans 9:22. Basa. Kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at lipulin. Yan. Binigyan niya ng pagkakataon si Brother Gary. Para magsisi. Diba? Talagang pinigilan niya yung kanyang puot kay Brother Gary. Para ipinakilala ng Diyos sa kanya yung kanyang kapangyarihan at buong tiyaga niyang binago ang buhay ni Brother Gary. At pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahin at lipulin. Paparusahan sana at lilipunin sana ng Diyos si Brother Gary, pero binigyan niya ng kasyagaan. Diba? Ganon kamahal ng Diyos si Brother Gary. Hallelujah! Pinigilan ng Diyos sa kanyang puot. Thank you, Lord. Dapat sunog na si Brother Gary. Aray! Aray. So, pinakita ng Diyos ang
great patience. Napakalaking katsagaan. Kahit na ako nito kahit na ito yung beginning ng time, simula pa, he was very patient kay Adan at saka kay Eva nung sila ay nagkasala. Dapat isang kidlat lang dalawang kidlat lang, o isang kidlat lang, patay na yung dalawa eh. Hindi ba? Pero hindi. Nagtyaga pa rin ang ating Panginoon. Pinanayas niya si Adan at saka si Eva sa Garden of Eden. Hindi niya nilipon. Hindi niya pinatay. Pinalayas niya lang. At pinakita niya dinamitan. At hindi lang yun. Nangako ang Panginoon ng isang tagapagligtas na darating sa mga sa someday na darating. Genesis 3:15. Genesis, dito nyo ha. Sa Genesis pa lang ha. Papag-aalitiin ko ikaw at ang babae at ang Pag-aawayin na lang yan. at iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sakong siya ito o itutuklaw. So, panangako ng ating Panginoon na may darating ng tagapagligtas sa tao. Okay? Matyaga rin siya doon sa mga yung mga unang mga Bible characters. Again, nabasa natin si Noah, si Abraham, pinakita rin ng ating Panginoon kanyang pagtitaga kay Abraham. At pinakita niya yung pagtataga niya, yung pag-ibig niya, at faithfulness niya kay Moses. So, ang Diyos ay matyaga sa kanyang mga tao. Repeatedly, paulit-ulit na pinatawad, paulit-ulit na pinigilan niya yung kanyang paglipol sa mga tao. Psalm 78:38. Awit. Awit. 78:38. Wala na yung mga wala na yung mga estudyante. Gayon pa man. Gayon pa man palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. 78:38 po. Gayon pa man palibhasa'y Diyos ang siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y kanyang pinatawad pa rin. Okay. Dahil sa pag-ibig niya, hindi sila mawasakin. Kung siya'y may magagalit, ito'y kanyang pinipigil. Pinipigil pa rin ang galit. Masamang gawain nila, pinapatawad pa rin. Paulit-ulit nga eh. Paulit-ulit yung ang tigas ng ulo. Huwag mo gagawin yan, Brother Gary. Pare-pareho. Hindi niya binuhos ang kanyang galit. Isaiah 48:9. Isaiah 48:9. Dahil Dahil sa karangalan ko, ako ay nagpigil dahil dito hindi ko na kayo lilipulin. Nagpigil pa rin, Brother Gary. Amen. Nagpigil talaga ng Panginoon. Buti na lang. Buti na lang. Buti wala ka dito. Diba? So, tingnan natin yung Psalm 94:3-7. Psalm 34. Psalm 94, sorry. Psalm 94, 3-7. 94. Hanggang kailan, O Panginoon, magtatagumpay ang masasama? Okay. Hanggang kailan sila magdiriwang?
Binibigkas nila ang mataas na salita. Ipinagmamalaki ng lahat ng gumagawa ng kasamaan ang kanilang sarili. Aking bayan ay kanilang dinudurog. O Panginoon, at pinapahirapan ang iyong mana. Pinapatay nila ang balo at ang mga dayuhan at pinapaslang ang ulila. At sinasabi nila, hindi nakikita ng Panginoon, hindi ito mapapansin ng Diyos ni ako. Diba? Nakikita niyo yung pagpipigil pa ng ating Panginoon. Isaiah 48:9. 48:9. Dahil na rin, nabasa na pala natin ito kanina. Dahil na rin sa karangalan ko, ako ay nagpigil. Dahil dito ay hindi ko na kayong lilipulin. Sorry, mali pala yung nabasa ko. Ano pala? Romans 9:22-23. Romans 9:22-23. Kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at iuli. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na katakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan nang nung una pa'y inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Okay, tinigil yung purpose. Ang purpose ng pagkilos ng ating Panginoon na tinigil niya ang kanyang puot at tinigil niyo na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kasi pinakita niya yung kapangyarihan niya, talagang lipon talaga. Lahat, buong tiyaga pa rin niya pinagtiisan ng mga taong dapat ang parusahan at lipunin. Okay? Masasamang tao, binabastos ang Diyos, pero nagtiis pa rin ang Diyos. Ginawa niya ang lahat ng yon para, sabi dito, sa verse 23, sorry, nawala. 23, para noong una pa inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Okay, yun ang purpose. Para sa kaluwalhatian. Okay. Tawag ito, ang kanyang purpose na hinayaan niya na siya ay bastusin, pero nagtiyaga pa rin siya. Ito ay para sa kaluwalhatian pa rin ng ating Panginoon. Dahil pinapakita nito ang kanyang isang attribute niya, yung habag niya sa tao. Okay, so nahabag siya kay Brother Gary. So hindi niya nilipol si Brother Gary. Okay? At ang pagtitiis na yon ay nag-i-extend pa rin hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Okay, di ba? Naghihintay tayo ng muling pagbabalik ni Kristo. Di ba? Matyaga pa rin ang Diyos. Di ba pagdating ni Kristo, hahatulan niya tayo? Di po ba? So ang sinasabi ng ating Panginoon dito, hihintayin kong magsisi ang mga tao, saka babalik si Kristo. Okay, tawag dito, ang napakaganda pa rin ng purpose ng ating Panginoon, di ba? Gusto niya magsisi ang lahat. At di ba, ang mga apostol, di ba nabasa natin, kailan ito babalik? Di ba, alam mo yun, yung parang, tomorrow na, Lord. parang ano ba yung tawag dito, yung minamadali nila ang Diyos sa kanyang pagbabalik. Minamadali nila si Jesus sa kanyang pagbabalik. Pero ang si Kristo, ang sinasabi niya dito, di ba sabi niya, gusto niyang magsisi ang lahat. Gusto niyang makilala pa rin si Kristo bago dumating si Kristo. So merong katyagaan sa paghihintay. In fact,
hindi nyo alam kung kailan ako darating. Diba? So, tingnan nyo Acts 1, 7-8. Mga gawa. Gawa na po kasi. Gawa. 1, 7-8. He said to them, "It is not for you to know the times or date the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth." Nakita niyo yung dalawang stage? Nakita niyo yung dalawang stage? Sabi niya dito, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama. Hindi niyo alam ito. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng pagbabalik ni Jesus. Hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Hindi mo na kailangan malaman yon, Brother Gary, kung kailan yon. Ang mahalaga, dito sa verse 9, dahil nasa inyo yung Espiritu Santo, kayo ay magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Saka siya, babalik. Okay? Hintayin mo, ha? Hintayin mo. Kahit na 150 years old ka na, hintayin mo pa rin. Kahit mga anak ka pa. Okay? Hintayin mo yung Brother Gary. So, darating pa rin ang ating Panginoon. Bakit? Bakit merong delay yung pagdating ni Jesus? Dahil hindi pa ligtas ang lahat. Hindi pa ligtas ang lahat. Hindi pa nahihayag sa maraming tao. At pinapakita ng Diyos ang kanyang katyagaan at ang kanyang kapuot sa ang rebellion ng mga tao sa kanya. Meron pa rin, namamayani pa rin yung grace ng ating Panginoon. Yung kabutihan ng loob niya. Namamaya pa rin ang common grace ng ating Panginoon. Pinapahayag niya yung kanyang kabutihan ng loob sa lahat. Pati mga makasalanan. So hindi niya pinipili kung sino yung bibigyan niya ng kabutihan ng loob. Binabahagi niya sa lahat ang kanyang binibigay na kaligtasan sa kanya. Romans 2:4-5. O baka naman Hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi, datapwat ayon sa iyong katigasan ng puso, hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghupong ng Diyos. yun, di ba? Nakikita niyo yung kanyang purpose, yung kindness, yung kabaitan, yung forbearance, yung patience ng ating Panginoon are meant to lead people to repentance. Patungo lahat ito na ang mga tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, sabi dito, kahit na yung mga nawala na, baka lahat kahit na yung mga hindi pa nakakilala ng ating Panginoon. Kahit na nga yung mga nagre-rebelde sa Kanya, binibigyan niya ng pagkakataon. Okay. This is about sanctification. Sanctification, no? Dinidevelop ng ating Panginoon at nire-refine pa rin niya tayo. Inaalis niya sa atin yung mga dumi-dumi sa atin, mga dumi ng kasalanan, yung mga libag ng kasalanan. Inaalis pa rin ng ating Panginoon yan, di ba? Ecclesiastes 8:11.
Ecclesiastes 8:11. 8. Ano ko? Ay, ito mga nangarap. Ang hatol sa kasamaan ay hindi agad isinagawad, kaya naman ang tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Yun ba? Hindi ginagawad kasi ang hatol. At kaya nawiwili ang mga paggawa ng kasalanan. So, kailangan maalis yung pagkawili na yon sa kasalanan. Kaya ang Yesu Cristo ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga sabi natin, merong limit yung pagtsatsaga ng Diyos sa atin. May limit yon. Pero mahaba, ang binigay ng ating Panginoon, mahaba pa rin yung limit na yun. Pero hindi ito endless. Mahaba, pero hindi ito yung walang hanggan na pagtsatsaga. Ay kung walang hanggan na pagtsatsaga yan, di ba? Hindi may parang buong buhay mo, gumawa ka ng kasalanan. Hindi ba? Walang ending din yung kasalanan. Pero ang kanyang patience ay may walang hanggan. May hanggan, may hanggan. Diba? Tingnan niyo yung panahon ni Noah. Diba? May hanggan ang Diyos. May hangganan ang Diyos sa pagsisisi. So, ang nangyari, ang hangganan, dumating yung baha. Dumating yung paglilipo sa pamamagitan ng baha. Merong time for punishing. Ezekiel 8:23 to 24. Ezekiel 18, Ezekiel 18:23 to 24. Hindi ko 18:23 to 24. Ezekiel 18:23 to 24. Pinanundan ba Hindi ko. ako Nasisiya. ang kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos, hindi ba sa halip ay siya'y nagbabago ng landas at mabuhay? Ngunit kung ang matuwid tumalikod sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, mabubuhay pa siya. Ang lahat ng matuwid na ginagawa niya ay hindi na aalalahanin. Mawala ng kabuluhan. Ang lahat ng kabutihan ginawa niya nung mamamatay siya dahil sa kanyang pagkataksil at sa kasalanang nagawa. Hindi nagsisi. Binigyan niya ng pagkakataon pero hindi nagsisi. So merong accounting. Merong accounting sa nangyari. So, meron din yung hangganan din ay binigay ng Diyos sa mga Hudyo. Diba? Medyo mahaba itong mga verse. Anyway, binigyan pa rin ng mga Hudyo ng invitation, no? Pero hindi pa rin natuto ang mga Hudyo, no? So, dinisiplina niya yung mga Hudyo. 2 Chronicles 36:16. 2 Chronicles. Yun. Second Chronicles 36:16. 36:16. Ngunit, basa. Ngunit, kanilang nilibak ang mga sugo ng Diyos, hinamak ang kanyang mga salita, at kinutya ang kanyang mga propeta, hanggang sa ang poot ng Panginoon ay umabot sa sukdulan at wala nang lunas. Yun, di ba? Binahagi ang salita ng Diyos sa kanila, binahagi ang kaligtasan, binahagi ang kapatawaran, pero pinagtawanan ang mga propeta, binaliwala ang mga babala ng Diyos. Dahil dito'y umabot sa sukdulan ang galit ni Yahweh sa kanyang bayan at hindi nila na sila makakaiwas sa kanyang pagpaparusa. Gusto ng Panginoon
na maligtas sila. Hanggang sa New Testament, gusto ng Panginoon na maligtas sila. Diba? Pero hindi pa rin nagbago ang mga Hudyo. 2 Corinthians 6:2. 2 Corinthians 6:2. Basa. 6:2. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang panahong nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas. Oh, di ba? Ito na yung araw ng pagliligtas. Di ba? Ito na yun. Binigyan na kita ng panahon, kaukulang panahon. Pinakinggan na kita sa araw ng pagkaligtas, sinakluluhan kita. Ito na yung panahon para tumugon ka doon sa ating paanyaya. Diba? Mga Hudyo pa rin to, ha? Yung mga Hudyong, same Hudyo na nasa Old Testament, ito na yung mga Hudyo na hindi nagsisisi sa kanilang na hindi nakinig sa mga propeta at naubos na ang oras at naging matigas na ang kanilang mga puso. Kaya nga, ang lesson sa atin dito, hindi ka wais. Hindi ka wise pag ikaw ay inaabuso mo ang tiyaga ng ating Panginoon. Mag-isip ka. Sabi, wag mong sabihin na ang Diyos ay walang hanggan ang kanyang pagtitiyaga sa iyo. Merong hangganan ang pagtitiyaga ng ating Panginoon. At ito ay inaabuso pa rin ng mga tao. Hindi naniniwala sa Diyos. Careless pa rin sila sa kanilang mga ginagawa. Hindi binabaliwala nila ang pagtitiyaga at pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi sila nagbabago sa kanilang mga buhay at akala nila ay palagi silang mapapatawag ng ating Panginoon hanggang sa huli na ang lahat. Kaya huwag po nating baliwalain kasi ang pagsasaga ng ating Panginoon sa atin ay kasama doon sa kanyang plano para sa atin. Pinipigilan lang niya ang kanyang sarili para maramdaman natin ang papatawaran na galing sa kanya. Ito ay bunga ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga tayo ay binibigyan na niya ng pagkakataon na tayo ay maging kanyang mga anak at maligtas tayo na katuloy natin sa kanya. Blessing para sa atin yung pagtitiyaga ng ating Panginoon. Blessing yan. Talagang blessing yan na sa isang mananampalataya, ito ay isang pagpapala na matyaga ang ating Panginoon para sa atin. Yan. Amen. So tapos na po tayo. Tayo po'y nasa time ng sharing. Meron po ba?